Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, ito po ang ikatatlong linggo ng ating pong pag-aaral sa Aklat ng Kolosas o Book of Colossians. At sa nakaraan dalawang linggo po ay marahil ay sapat-sapat na ang ating naunawaan patungkol sa kamangha-mangha ng mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na walang hanggan, na kaisa ng Ama at lumikha, dakilang lumikha sa buong sansinukob. Tayo rin ay napaalalahanan patungkol sa kung ano ang kanyang ginawa upang tayo ay hanguin mula sa ating kawalang pag-asa na kalalagayang espiritual. At ang lahat ng kanyang mga kamanghamangang gawa upang tayo ay iligtas mula sa walang hanggang sumpa dahil sa ating mga kasalanan ay hindi kayang arukin ng ating kaisipan. Kaya po, napakaganda po na unawain po natin mabuti at pag-ukulan ng sapat na panahon, pag-isipan mabuti at isa puso po ang mga bagay na ating pong mauunawaan po sa katuruan ni Pablo sa aklat po ng Kolosas. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, lulati ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin, at sa iyong kapangyarihang walang kapantay. Salamat po sa panibagong araw, pribilehyo ng aming pong pagkakatipon-tipon, hindi lamang po upang patuloy na makinig at magabayan ang bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita, kundi upang kami po ay patuloy na magabayan mo tungo sa landas nahahantong po sa iyong walang hanggang kaharian. Hiningi po namin na sa mga sandaling ito maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Kaugnayin po ninyong bawat puso ayon sa aming mga pangangailangan at ipahintulot po ninyo kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa inyo lamang ang lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po ng ating sinasabi, may sapat-sapat na marahil na ating natutunan patungkol sa ginawa po ng ating palang patungkol po sa kamanghamanghang naging kaugnayan ng Panginoon sa atin, na tayo ay hindi lamang niya nilikha, kundi tayo ay tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan at maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kaharian. Natutunan po natin ang walang kapantay na mga katangian niya. At yung mga binanggit po natin, natutunan natin, beyond human comprehension. Hindi kayang arukin ng ating kaisipan po yung mga katangian patungkol sa ating Panginoon. Yung mga kamangha-mangha at walang kapantay na pag-ibig niya sa lahat ng kanyang mga hinirang mula pa bago pa man likhain ang mundo ay patunay na ang lahat ng kanyang ginawa para sa atin ay hindi po kayang bayaran o suklian ng kahit ano. Kaya po ang tanging kaparaanan na maaari po nating magawa ay ang patuloy na hangarin, mithiin at pagsumikapan na tayo po ay mapuspos ng kaalaman sa mga bagay na nais niyang ipaunawa sa atin at sapat na karunungan upang maunawaan ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan at ang kanyang kalooban. At kahit na ngayon, sa lahat ng ating mga naunawaan na, marahil sasabihin natin ay sapat-sapat na kadahilanan upang lubos na isuko natin ang ating buhay sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan upang magkaroon ng katuparan ang kanyang eternal plan at ang layunin niya sa ating mga buhay. Kaya ngayon po magpapatuloy tayo dyan at
hindi natin mahaba po yung ating tatalakayin sana dahil natigil tayo sa nakaraang linggo po sa chapter 1 verse 24. At upang makita po natin, maunawaan natin ang flow of thoughts, ay pagpapatuloy po natin hanggang chapter 3 verses 1 to 4. Hindi na lamang po natin babasahin ang buong ito, kundi yun na lamang, gawin na lamang po natin introduction mula sa Colossians 1 verse 24 hanggang 29. Now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of his body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ's affliction. Of this church, I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the preaching of the Word of God, that is the mystery which has been hidden from the past ages and generations. Okay, ito po yung naiwan po natin sa chapter 1 na ipagpapatuloy po natin hanggang sa chapter 3. At upang bigyan pa po natin ng kaunting kaunawaan ang mga binanggit po rito, dahil po sa ating naunawaan ito, ang ating pinaka mahalaga na mithiin sana at dapat pagsumikapan sa ating buong buhay ay kung paano po tayo makapagdala ng kalwalhatian sa pangalan ng Diyos. Kung kaya't talagang kinakailangan na patuloy tayong magpursige na mapalalim ang ating kaalaman at kaunawaan patungkol sa walang kapantay na mga katangian ng ating Panginoong Yesus, na magkaroon po tayo ng malalimang mithiin sa ating buhay, hindi para sa ating pansariling kapaginabangan, hindi para sa ating pansariling layunin, kundi ang katuparan ng kanyang perfect will para sa atin. Kaya doon po sa ating binasa na hanggang sa verse 29 ng chapter 1 ay bilang ating introduction, unti-unti po tayo po ay unti-unti tayong magpapatuloy hanggang sa chapter 2 at chapter 3 na kaya namang hindi natin binasas dahil sobrang na pong haba. Ngunit ang gagawin po natin ay bahagi ay titingnan po natin ang mga mahalagang puntos na nais ipaunawa sa atin sa bawat talata o sa grupo ng mga talata na atin po nakita. Kaya dun sa pasimulang yun, we can have point number 1 at ito po yung ating makikita rito. A true believer's suffering for Christ's sake is a privilege. Ito po nakita natin kanina, nabasa natin sa sinasabi ni Paul sa verses 24 to 25. At alam ba ninyo kung unawain po natin mabuti ito, yung binanggit niya rito? Ito po ang marahil ayaw ituro ng maraming mga preachers o mga ngaral. Maaring sabihin na natin na iniiwasan ng hindi naman po lahat, ngunit marami po ang umiiwas sa tunay na kahulugan ng sinabi po dito ni Pablo. Kasi po, pansinin po natin sa sinabi ni Pablo, si Paul ay nagagalak na siya ay nagdurusa alang-alang sa mga tiga-Kolosas. Nagagalak siya na dumanas siya ng pagdurusa para lamang sa mga tiga-Kolosas. Ngunit doon sa ating pong binasa ay maaari pong pagkamali po tayo ng pag-aakala at dahil mula sa kanyang mga salita, hindi niya ibig sabihin na ang naging pagdurusa ni Kristo sa krus ay hindi sapat. Sapagkat yun ay hindi lamang sapat kundi perfectly complete. Kaya po hindi po contradiction ito. Tingnan po natin yun, Hebrews chapter 2, verses 9 to 10. At itong sinabi, but we do not see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death,
crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting for him, for whom are all things, and through whom all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings. Okay, dito po, binanggit yung suffering. Suffering ng Panginoon. Kaya dito, sa sinasabi po ni Paul, sa verses 24 to 25, ang tinutukoy niya rito ay hindi patungkol sa kaligtasan, kundi patungkol sa ginagawa ng Kristiyanong paglilingkod. Kaya po yung ginamit na salitang affliction of Christ, na binanggit po niya na ang ibig pong sabihin ay distress o trouble, o talaga pong yung naging problema o hirap o pagdurusa, na ito ay pangkaraniwan na iniuugnay sa mga pagsubok sa buhay. Kaya ang pinupunto po ni Paul ay yung actual na pagpapatuloy na pagdurusa ng mga Kristiyano alang-alang sa kanilang pananampalataya. At ito po yung punto rito, dahil kung titingnan po natin ang koneksyon nito, ang sinasabi niya, si Paul ay nagdusa, ngunit siya'y nagagalak sa kanyang mga pagdurusa alang-alang sa Panginoon o para sa Panginoon. Na ang ibig niya sabihin po rito, kasi po yung mga mananampalataya ay nagdurusa o di kayo dumadaan sa mga pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. At ang nais niyang tukuyin, kapag ang mga mananampalataya, tunay na mananampalataya kay Kristo, ay nagdurusa rin po ang Panginoong Hesus. At yun ang pinupunto niya rito, na sa kanyang pagdurusa, alang-alang sa mga mananampalataya sa Colosas, ay itinuturing niya na nakikibahagi siya sa pagdurusa ng Panginoon. Ito po yung isang mahalagang bagay na nais pong ipakita po sa atin na mga mananampalataya ngayon. Dahil sa totoo lang, ang mga totoong mananampalataya ay daranas ng pagdurusa rito sa lupa. Marami na po natin beses tinignan yun. Ngunit dito po ay si Paul, siya'y may kagalakan na dumaranas ng pagdurusa alang-alang sa mga mananampalataya sa Colosas na sa kanilang pagdurusa. Nangyayari po yung alang-alang sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At si Paul po ay nakikihati na buong kagalakan sa pagdurusang iyon, sapagkat alam niya ang kanyang sarili na siya ay tinawag, hinirang, na hindi lamang pangalagaan ang mga tiga-Kolosas o ang mga tupa ng Panginoon na ipinagkaloob sa kanya, kundi ipangaral din ang banal na salita, pangalagaan sila, pamahalaan sila, iingatan sila. So, ang makikita po natin dito ay ang katotohanan na daranas talaga ng pagdurusa. Hindi lamang ang mga mananampalataya, kundi maging yung inilagay ng Panginoon na mangangalaga sa kanyang mga tupa. Okay, tumungo tayo sa point number 2 na gusto ipakita rito. True believers in Christ should pursue spiritual growth. Sa verses 28 to 29, binanggit po rito, we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. For this purpose also I labor, striving according to the power which mightily work within me. Okay, dugtungan lamang natin yan sa chapter 2, verses 1 to 5.
For I want you to know how great a struggle I have on your behalf, and for those who are in Laodicea, and for those who have not personally seen my face, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself. Dito po, ang mahalagang gustong paunawa ni Pablo sa mga mananampalataya, hindi lamang po sa Kolosas, kundi sa lahat po, ay isulong nila, magsumikap sila na lumalim sa kanilang buhay spiritual, lumago ang kanilang buhay spiritual. Hindi niya ninanais na yung mga tiga-Kolosas ay maging kahalintulad noong mga mananampalataya sa Korinto. Kasi doon sa Korinto po ay hindi po sila nag-grow spiritually. Yun po yung naging problema. Halimbawa po sa chapter 1 ng chapter 3 ng 1 Corinthians, verses 1 to 3. Ito po sabi ni Pablo doon. Brethren, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you are not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly and are not walking like men? So dito makikita natin, hindi sila grow, kanila ang babaw pa at nagkakaroon pa sila ng mga problema sa kanilang mga sarili. At ayaw ni Paul na ganito mga mananampalataya, kundi lumago na, lumalim na sa kanilang spiritual life. At maski na po sa aklat ng Hebreo, meron din pong gustong ipaunawa. Hebrews chapter 5, verses 11 to 14. Ito po, pansinin natin. Concerning him, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elemental principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Ito po, hindi sila nag-grow din. Yung mga mananampalataya ron. Kaya nga, papapansin po natin, nire-rebuke po ni Paul. Kaya po, hinihimok ni Paul ang mga mananampalataya sa Colossus na huwag silang manatiling spiritual babies, kundi magsumikap sila na sumulong sa kanilang espiritu patungo sa spiritual maturity. Unang-una sa lahat, upang sa ganon ay hindi sila ma-influensyahan ng mga maling katuruan, yung mga mandarayang katuruan. Pangalawa, ang ninanais niya, kanya pinapangarap, ay maiharap niya ang mga mananampalataya kay Kristo na lubos at ganap. Nang ibig sabihin, perfect in Christ. Nang ibig sabihin, mature in faith and in wisdom, na binanggit sa chapter 2, verses 2 to 5. Yung sinasabi niya dito kanina, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love, attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding, resulting in true knowledge of God's mystery, that is, Christ Himself, in whom are hidden all the treasures and wisdom of knowledge. I say this so that no one will delude you with persuasive argument. Ito na po yung sinasabi. For even though I am absent in the body, nevertheless I am with you in the spirit, rejoicing to see your good discipline and the stability of your faith in Christ. Ito yung kaya sinasabi niya, gusto niya mag-mature sila. Para nang sa ganun, hindi lamang sa hindi sila ma-deceive, kundi upang sa ganun ay magkaroon sila ng lubos na katatagan sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya po yung desire ng bawat totoong church leader, ito po siguro,
marahil ay gusto kong ipaunawa ito. Not for my own advantage, not for anything else, ngunit ito po yung katotohanan. Ang pinakamimithi ng bawat totoo na inatasan ng Panginoon na sa tingin ng tao, church leader, ngunit actually, sa mata ng Diyos at sa taong concerned ay God's servant. Ang lingkod ng Diyos, ang bawat totoong lingkod ng Diyos, ang pinakamimithi ay iharap ang bawat mananampalataya o ang bawat anak ng Diyos na fully matured sa pananampalataya, ganap at lubos. Yun po ang pinapangarap, yun ang dinidesire ng bawat totoong nangangalaga ng tupa ng Panginoon. Kasi ito po yung naging panawagan ng mga pastor o di kaya ay under shepherd of the Lord Jesus Christ. Nangangalaga sa mga tupa ng Panginoon. Ito yung panawagan, tinawag upang hindi lamang pangalagaan, kundi iingatan at tuturuan ang mga anak ng Diyos hanggang sa sila'y maging lubos at ganap, hindi lamang sa kanilang buhay espiritual, kundi sa kaunawaan ng mga bagay na dapat nila maunawaan patungkol sa Panginoon. Kaya po ang mga nagpapastol sa mga tupa ng Panginoon ay yan po yung panalangin at yan yung desire ng kanilang mga puso. Gayon pa man, ang isang church leader o isang God servant ay walang kakayahan upang puwersahin o di kaya pilitin ang kahit sino na lumago o lumalim sa pananampalataya at sumulong sa kanyang spiritual maturity. Wala po. Kasi mayroon ding pananagutan at responsibilidad ang bawat isang taong tinawag o bawat isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano. Responsibilidad niya at pananagutan niya na ipasakop ang kanyang sarili sa pagsasanay at disiplina. Unang-una, pagsasanay at disiplina ng Holy Spirit. At pangalawa, pagsasanay at disiplina ng lingkod ng Diyos dahil siya ang instrumento ng Diyos. Kaya ang bawat isa na nagsasabing siya ay may makatotohanang pananampalataya ay pinatutunayan niya ito sa kanyang mga ginagawa. Kaya po ang Book of James sabi niya, faith without action is dead. Kaya ang tunay na mananampalataya po, pananagutan din niya kanyang sarili na magsumikap na lumalim sa kanyang buhay espiritual. Magsumikap na tunguhin ang spiritual maturity. Nagpapasakop, nagpapakumbaba, nagpapasakop sa disiplina at bukas ang kanyang puso sa lahat ng mga bagay ay bukas ito hindi lamang sa Panginoon, kundi sa mga itinalaga ng Panginoon na mga laga sa kanila. Dahil kung hindi po, wala ring magagawa ang lingkod ng Diyos upang ang isang Kristiyano ay talagang mag-mature o di kaya ay umusad sa kanyang spiritual life. At narito po ang isang napakahalagang paalala. Ano po? Paalala po ito, but at the same time, seemingly it's a warning. Developing maturity in every Christian takes hard work or wearisome toil. Ang pagsusumikap na mag-mature sa buhay Kristiyano, sa isang tao nagsasabing siya ay mananampalataya, ay talaga pong kinakailangan talagang tinatrabaho. Hindi tinatrabaho para maligtas, kundi dahil ligtas siya, tinatrabaho niya, nakikikooperate siya sa ginagawa sa kanyang Espiritu Santo, nakikikooperate sa ginagawa ng kanyang ng tagapangalaga ng kanyang kaluluwa, at
nagsusumikap siya na iwaksi ang mga bagay na hindi nararapat at isulong ang mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, dito ay talaga may struggle. Physically and emotionally. And of course, pag sinabi natin emotionally, kasama po dito yung pagpapakumbaba, kasama po rito yung handang harapin ang lahat na walang self-pity, handang harapin ang lahat na walang takot, handang harapin ang lahat ng anumang kailangang harapin upang maisulong ang kanyang buhay spiritual. Kaya po, hindi lamang po yung mananampalataya, kung papaano po yung hirap na gagawin niya, ganun din po ang dinadaanan ng isang under shepherd o ng isang pastor. Physically, emotionally, spiritually. Pansinin po natin yung verse 29 ulit. Sabi ng verse 29, "For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me." Ito yung sinasabi ni Pablo. I labor, striving, nagsusumikap, talagang nagtatrabaho. Sa chapter 2, verse 1, itinuloy ito, "For I want you to know how great a struggle I have on you, on your behalf, and for those who are at Laodicea, and for all those who have not personally seen my face." Imagine, kahit na yung mga hindi pa nakakita sa kanya, ay talagang nandun na yung kanyang puso at talagang nagsusumikap na sa lahat ng kaparaanan. Kaya that's why hard work actually involves the entire life of a God's servant. Yung buong buhay. Ibig sabihin, hindi yung sarili niya inaalala niya. Kaya buhay po nandun talaga, nakatalaga ang kanyang buhay as a servant of God. And this is beyond the understanding of all ordinary Christians. Hindi unawa. Kasi ang tagapangalaga ng tupa ng Panginoon ay hindi nagrereklamo, kundi patuloy na ginagawa kung ano pinagagawa ng Panginoon. Without complaint. Pagpatuloy na po natin. Point number 3. True believers are commanded to live their lives in Christ Jesus. It's a command. Okay, tingnan po natin muna. Chapter 2, verses 6 to 7. "Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude." So, ano po yung pinupunto niya rito na gustong ipakita sa atin? Ito'y kautusan at ito ay responsibilidad din ng bawat Kristiyano na ang kanyang buhay ay nakalaan na o ang buong buhay niya ay ipinamumuhay niya kay Kristo Jesus. Titingnan natin ng mas malawakan pa ito under number 3, letter A, those who have truly received a new life in Christ are expected to have found a new beginning of life in Christ. Okay. Kasi siguro, kung hindi mo magawa kasi hindi nauunawaan ito. Kung totoo na tayo ay may bagong buhay na kay Kristo, isang bagong panimula ng buhay ito. At yung bagong panimula ng buhay na ito ay buhay kay Kristo. At inaasahan na sila, ang mga may buhay kay Kristo, bagong buhay kay Kristo, ay inaasahan na hindi na sila namumuhay ayon sa kalakaran ng sanlibutan, ayon sa prinsipyo ng sanlibutan, ayon sa pananaw ng sanlibutan, kundi sila namumuhay na ang batayan nila, basehan nila, ay ang pamumuhay na naayon sa katuruan ng salita ng Diyos at buhay na karapat-dapat sa mga
binanggit natin na mga katangian ng Panginoong Jesus na binanggit sa chapter 1, verses 15 to 20. Kasi ito po yung kanyang mga katangian. Pansinin po natin ha. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and him all things hold together. Dito po, binanggit yung mga katangian niya, binanggit kung sino si Kristo Jesus, at yung buhay ng isang totoong nananampalataya sa Kanya ay dapat na angkop sa kaluwalhatian ni Kristo. Angkop at karapat-dapat. Para po bang ganito eh? Para po bang ang kahalintulad ay isang batang palaboy-laboy sa lansangan, walang magulang, at pagkatapos ay natagpuan siya ng isang marangal at mayamang tao, inampun ang batang ito, inangkin na kanyang anak. Kaya't ang batang ito ay magkakaroon ng panibagong kapaligiran at panibagong pananaw sa buhay na ituturo ng umampun sa kanya na magulang. Kaya iiwanan na yung dati na buhay lansangan. At ngayon ay mamumuhay na siya na marangal sa isang maayos na pamilya. Parang ganun din po ang isang mananampalataya. Yung dating tayo na makalupa, makasanlibutan, ay mawawala na, kundi ang ating pong pamumuhay ngayon ay naayon sa tunay nating kalalagayan ng bilang anak ng Diyos na karapat-dapat sa mga katangian ng Panginoon. So, iba na po. Ito na po yung inaasahan mula sa atin. Kaya nga po, ang lahat ay naaayon na sa katuruan ng salita ng Diyos at sa karangalan ng pangalan ni Kristo. Kaya binanggit po ito. Kaya ano po yun? Ano po yung pinupunto rito? Bakit kailangan ganon? Dahil ang isang totoong anak ng Diyos, ang kanyang buhay pananampalataya ay buhay na magdadala ng parangal at pagluwalhati sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Letter B. Those who found a new way of living were reconciled to God through the Lord Jesus Christ and firmly rooted in Him, established in a faith. Sa chapter 2, verses 6 to 8, ito po sinasabi, therefore, as you have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, and overflowing with gratitude. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the traditions of men, according to the elemental principles of the world, rather than according to Christ. Kanina, binasa rin natin sa chapter 1, verses 21 to 22, pero hindi na po tayo tutungo ron. So ano po yung punto rito na gustong ipakita sa atin na kinakailangan pong napakahalaga na tingnan natin? Lumalalim tayo, ano po, yung pundasyon natin kay Kristo. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. At kaya lumalalim ang ating ugat sa Kanya at ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito na po yung dapat mangyari. Letter C. Having been established in their faith in Christ Jesus, the Christians are being warned against false teaching, deceptive philosophy, against human traditions and worldly principles. Okay. Bakit po napakahalaga nito? Yung chapter 2, verse 8, binanggit po yun. Ulitin natin yun. Sabi niya, see to it that no one takes you captive through philosophy and empty deceptions, according to the traditions of men, according to the elemental principles of the world, rather than according to Christ. Okay.
Dito po, dahil po sa ating kalalagayan, na bagong kalalagayan, kay Kristo ay inaasahan na po na tayo ay hindi na ganun kadali na matangay o nagpapaniwala pa sa mga katuruan ng tao, sa mga tradisyon ng tao, sa mga tradisyon ng relihiyon, o di kaya prinsipyo ng sanlibutan. Dahil tayo ay nakikristo na, kundi kay Kristo na lamang. Hindi na po. At ito po yung nagiging problema kasi maraming nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ang pamumuhay ay halos hindi makita ang pagkakaiba sa mga tao ng sanlibutan. Nakikigaya, nakikisabay sa mga kalakaran, kaparaanan ng sanlibutan. At the same time, sasabing sila mananampalataya. Yun po yung problema. At dito makikita natin, binanggit ito sa mga ibang talata na ating pong titingnan later on. Ang kasunod po noon, na problema natin, pag tinignan natin, yung problema rin nung, kasi ito po problema noong isinulat po ang aklat ng Kolosas, problema na po ito. At sa ngayon, this is a very common problem sa ating kapanahunan ngayon. Pangkaraniwan ng problema sa ating lipunan ngayon na kung saan ang tao po, ang karamihan ng tao ay bihag ng human philosophy, bihag ng human teachings, human traditions. At makikita po natin, para bang pinulag na ang tao sa mga katuruan at tradisyon ng tao, lalo na ang mga sinauna. At ito ay kaparaanan ng dyablo upang ilihis o i-divert, ilihis ang kaunawaan ng tao, ang focus ng tao sa Panginoon Hesus. Ilayo ang focus sa pamamagitan ng mga nakakaakit na katuruan ng sanlibutan. Ngunit ito actually ay mga pain ng dyablo. Kasi po, hindi naman po magtuturo ang dyablo ng bagay na hindi ka nais-nais eh. It always, there's something that people admire or people are really being enamored, sa totoo lamang po, kaakit-akit sa tingin ng tao. Kaya po madaling mahikaya. Akala nila ay makabubuti. Ang tao madali pong makuha, madaling maniwala kapag ang mga naririnig ay patungkol sa tila baga mabuti para sa kanyang sarili. But it is not for the good of his own soul. Yun po yung problema. At yun ang hindi nakikita ng tao. Point number 4. The fullness of the deity lives in Christ, and genuine Christians have been given fullness of life in Christ. Okay, mahalaga po. Nakita natin to na mabuti. Chapter 2, verses 9 to 10. For in him all the fullness of deity dwells in bodily form, and in him you have been made complete, and he is the head over all rule and authority. Okay, tingnan po natin mabuti. Kung tayo ay totoong kay Kristo, isang kamanghamanghang katotohanan na maunawaan natin na tayo ay may kabahagi sa kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito po yung kamanghamanghang bagay. Talagang amazing truth. 2 Peter chapter 1, verse 4. Sabi po, for this he granted to us his precious and magnificent promise, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in this world by lust.
Ang ganda po na sinasabi. Partaker na tayo ng divine nature. Ano po yung kalikasan ng Diyos. Kasi po, tinanggap natin ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos. John chapter 1 verse 16. For of His fullness we have all received, and grace upon grace. Ngayon, para lamang po hindi tayo maligaw ng gusto, lilinawin lamang po natin ang isang bagay na kahit na tayo ay totoong mananampalataya, nakabahagi na may kabahagi sa kalikasan ng Diyos, hindi tayo naging Diyos o hindi tayo magiging Diyos. Ngunit sa halip, tayo lamang ay nakikibahagi sa mabuting kalikasan ng Diyos. Okay, para hindi po tayo maaari magmalaki. Hindi tayo maaari magmalaki, ngunit mamamangha tayo kung sa katotohanan na tayo ay binigyan ng ganito katinding pribilehyo. Kaya nga amazing po eh. Okay, tingnan po natin mabuti. Dagdagan natin yung kapaliwanagan patungkol dito. Letter A, Christians, particularly we the Gentiles, have received spiritual circumcision from Christ. Hindi mula sa tao. Ano po? Spiritual circumcision. Sa chapter 2, verses 11 and 12. Ito po yung sinasabi. Nawala. Chapter 2. Okay? Maaaring hindi na ilagay dyan. Babasahin lamang po natin muli. Verses 11 and 12. And in Him, you were circumcised with a circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God who raised Him up from the dead. Okay, ang pinapakita po sa atin dito, ang naisipaunawa sa atin, yung katotohanan na tayo po ay hindi na circumcised sa laman, kundi sa puso. Siguro po, sa mga hindi nakakaunawa, sa mga hindi pa nakakaalam ng katotohanan, sa panahon po ni Abraham ay naging covenant po ni Abraham at ang kanyang tribo na ang lahat ng lalaki bilang palatandaan na sila'y pag-aari ng Diyos at sila'y tutuliin. Bilang patunay na sila ay inangkin ng Diyos, nilinis, inilaan para sa Kanya. At umantong tayo sa kapanahunan na ito ay patuloy na ginagawa pa rin, hindi lamang po isang kultura, kundi para po sa kalinisan, kaya po ginagawa. It has nothing to do with religion anymore, or it has nothing to do with faith anymore. Kasi sa ating kapanahunan ngayon, ang tunay na pagtutuli ay spiritual sa puso. Paglilinis ng puso mula sa sumpa ng kasalanan, yung pagtatanggal ng sin nature. Romans 2 verse 29. Ito po yung binanggit. But he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, by the Spirit, not by the letter, and His praise is not from men, but from God. So makikita natin, paglilinis ng puso, pagtatanggal noong sin nature, yung laman ng ating, yung sin nature ng ating kaisipan, ng ating puso, yung makalaman o makasalanan na kalikasan, ay inalis na nung tayo na kay Kristo, na binanggit ng chapter 2 verse 18. At ito'y inalis ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ay doon sa mga totoong nanampalataya sa Kanya. Kaya ang isang totoong mananampalataya kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17.
Wala na yung dating siya. Ang lahat ay bago na. Wika nga. But it is a spiritual change. Hindi po yung physical. Kaya ang ibig sabihin nito ay pagwawaksi ng lumang katauhan na nasa sumpa ng kasalanan. At ito'y nagkaroon ng kaganapan sa mga sandali na ang tao ay nagkaroon ng kaligtasan nung ang mananampalataya ay totoong nanampalataya. Ang nangyari po ceremonially ay siya ay nalibing sa bautismo ni Kristo o nakipag-isa sa pagkakalibing kay Kristo at siya'y nabuhay na muli sa isang bagong katauhan. Yun po yung pagkakaiba nun. Patay na yung dating siya na nasa sumpa ng kasalanan at nagkaroon ng panibagong buhay na ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Romans chapter 6 verses 3 to 8. Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Therefore, we have been buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. For if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. For he who has died is freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. Ito po yung kabuuan po ng baptism. At yung ginagawa po ng water baptism o yung pagbabautismo sa tubig, paglulubog sa tubig ay paglalarawan lamang po ito ng pagkakalibing ni Kristo. At sa pag-ahon sa tubig ay paglalarawan ng muling pagkabuhay kay Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yun ngayon, ang buhay ng isang totoong mananampalataya kay Kristo. Kailangan lamang po malinaw na maunawaan natin ito, na ito na yung bagong katauhan natin. So this is not a joke. This is not about becoming a member of a certain religion that claims to believe in the Lord Jesus Christ, but it is a true experience in the spiritual realm of a person. Yung sa labas hindi nakikita, mo sa panloob may nangyayari. Letter B. Those who have received a new life in Christ have been set free from the legalistic demands of the law. Sa chapter 2 verses 13 to 23, ito po yung sinasabi, when you were dead in your transgressions and in the uncircumcision of your flesh, he made you alive together with him, having forgiven us all our transgressions, having cancelled out the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When he had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them. Okay, so ito po, therefore, no one is to act as your judge in regard to food or drink, or in respect to a festival, or a new moon, or a Sabbath day, things which are mere shadow of what is to come, but the substance belong to Christ. Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of the angels, taking his stand on visions he has seen, inflated without cause by his fleshly mind, and not holding fast
to the head, from whom the entire body being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God. If you have died with Christ to the elemental principles of the world, why, as if you were living in the world, do you submit yourself to decrees such as do not handle, do not taste, do not touch, which all refer to the things destined to perish with us, with use, in accordance with the commandments of teachings of men. These are matters which have, to be sure, the appearance of wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. Medyo mahaba po yung ating binasa, ngunit mahalaga po, paiksiin natin po yung paliwanag dito, na ang nais pong ipaunawa sa atin dito ay tinanggal na, kinansel na ng Panginoong Hesus lahat ng mga pwedeng ibintang sa atin, lahat ng criminal charges na para bagang ipinako niya sa krus, kasamang naipako sa krus nung siya'y nandun. Wala tayong kakayahan na bayaran ang lahat ng ito. Ano po, siguro po magandang maunawaan natin yun. Romans 3:19, binanggit ito eh. Wala tayong kakayahan kasi lahat ay bayad na ng Panginoon. At yung written code na yon ay kasama po na naipako sa krus at hindi na tayo kasama ron. Bayad na tayo, pinawalang sala na tayo. Kaya wala na tayong gagawin kundi manampalataya. Binanggit ng Romans 3:19 yun, pero hindi na natin titingnan. Nagkaroon ng katuparan ang kautusan kasi po sa mga religious rituals, ang dami nilang requirements na pinagagawa para maunawaan po natin ang nais kong tukuyin dito. Ngunit ang lahat po yun ang sinasabi niya ay wala ng katuturan. Na isakatuparan na lahat matapos na dalhin ni Kristo sa lahat sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Romans 8 verse 2. Tingnan po natin yan. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. So, wala na. Nakalaya na tayo mula dun sa bintang ng kautusan. Nakalaya na tayo mula dun sa sumpa ng kasalanan. Hebrews 7 verse 12. For when the priesthood is changed, of necessity there takes place a change of the law also. So, makikita natin, si Jesus tumungo sa krus, namatay, kasama namatay ang ating lumang katauhan, nabuhay siyang muli, kasama tayo sa panibagong buhay, kasama niya, at siya na yung naging high priest natin. At kaya lahat ng dating ginagawa, wala na yon. Napalitan na niya. Ito yung actual na pinapakita niya rito. Tinanggal na ni Jesus ang lahat ng mga bagay na ito na nagpapabigat sa atin. At sabi ko nga, hindi natin kayang bayaran lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Ang pwede na lamang natin gawin ay mamuhay para sa kanya at ipamuhay siya. Binigyan na niya ng fulfillment yung law, yung mga kautusan, binigyan ng katuparan. Kaya wala na, nadisarmahan na lahat ng kapangyarihan ng kadiliman upang tayo ay akusahan. Hindi na tayo nire-require ng mga legalistic rules, yung mga dapat gawin. Hindi na ito mga kumukontrol sa ating mga buhay, sapagkat ang buhay ni Kristo ay nasa atin. Kung kaya't ang totoong mananampalataya kay Kristo, tagasunod ni Kristo, lubos na nakalaya mula sa lahat ng requirements ng kautusan. Nakalaya mula sa lahat ng religious traditions ng tao.
Binanggit yung kanina sa chapter 2 verses 16 to 18. Hindi na po natin tutunguhin. Ano po? Okay, dagdagan lamang natin patungkol sa kalayaan na ito, yung freedom na ito. Romans chapter 4, verses 1 to 4. Para maging malinaw lamang po ang lahat. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Now, to the one who works, his wages is not credited as a favor, but as what is due. Okay. So, si Abraham pala mismo, dahil din sa pananampalataya, hindi sa mga kanyang ginawa. 1 Timothy chapter 4, verses 1 to 3. But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirit and doctrines of demons by means of hypocrisy of liars, seared in their own conscience, as with a branding iron, men who forbid marriage and advocate abstaining from food which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. So makikita natin dito, ito na yung panahon na talagang kung ano-ano mga binibigay ng mga requirements sa atin. Marami mga bawal-bawal, maraming dapat gawin, ngunit hindi na dapat. Ito po yung pinapakita sa atin. Galatians chapter 4, verses 8 to 11. However, at that time, when you did not know God, you were slaves to those which by nature are no gods. But now that you have come to know God, or rather, to be known by God. Okay, yung kasing salita rito na you have come to know God sa pananaw po ng tao ito. Ngunit sa pananaw ng Diyos, to know, ang punto po rito ay kinilala tayo ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. How is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again? You observe days and months and seasons and years. I fear for you that perhaps I labored over you in vain. Ito po, kaya makikita natin, nirebuke niya yung mga taga-Galasya. Parang bumabalik sila, na-influensyahan sila uli noong mga Hudyo na nanatili po silang naniniwala sa Judaism sa halip na Kristyanismo. Kaya yung mga Galatian Christians na nirebuke ni Pablo, makikita po natin, sumusunod pa rin sa mga tradition ng tao noon. At pati yung observance ng mga special na araw, gaya ng Sabbath, special na buwan, o special na panahon, yung mga festival, yung mga Passover, Day of Pentecost, Tabernacles, lahat po yun ay sa luma na pamumuhay. Kaya po pati yung mga piyesta na ginagawa po ng mga tao noon, ay hanggang ngayon, ay malala na ginagawa ng tao. Lahat ng ito ay walang katuturan sa mata ng Diyos. Walang naidaragdag ito sa ating pananampalataya. At nilinaw dito ni Pablo na kahit na ano pa, ay walang kadahilanan upang gawin pa ito sapagkat ito ay hindi makatutulong sa ating pagpapakabanal. Hindi rin makakatulong sa pagpapasawalang sala. Ibig sabihin, wala nang katuturan lahat ng yun. Dahil lubos na kalayaan ang binigay ng Panginoon sa atin at ang pamumuhay na lamang sa Kanya, pananampalatayang tunay. Kaya po, every time we participate in religious festivals, hindi lamang po ito walang katuturan sa mata ng tao, kundi ito'y patunay din na walang totoong pananampalataya sa kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay at hindi na kailanman namatay. Tatandaan po natin yun. Hindi lamang useless.
Para po bang pinapatunayan walang totoong pananampalataya? Kaya doon sa verses 22-23 ay pinunto niya rito na lahat ng human regulations, lahat ng religious requirements, wala nang kapangyarihan o wala na ring katuturan sa buhay ng mga totoong mananampalataya kay Kristo Jesus. Dahil kung meron, lumalabas na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay nawawalan ng katuturan. Binanggit ito ng Galatians chapter 2 verse 21. Sabi ron, I do not nullify the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Kung gagawin pa rin yun, walang katuturan yung kamatayan niya sa krus. Doon na nga, na matapos mangyari yun, nakalaya na tayo ng lubusan. In Christ, we have total freedom. And we have been set free from the requirements of the law. And now, we are living under the amazing grace of God na nagbibigay sa atin ng kakayahan na mamuhay, na magdadala ng kalwalhatian at parangal sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun yung katotohanan. Number 5, those who have new life in Christ set their hearts on the eternal things. On the eternal things. Okay, ito, pansinin natin mabuti sa chapter 3, verses 1 and 2. Ito po sinabi, therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on the things that are on earth. Ang ganda po nito at napakahalaga. At dahil tayo po ay totoong mananampalataya kay Kristo, hindi lamang tayo namatay kay Kristo, kundi tayo ay nabuhay din. Nagkaroon ng panibagong buhay kay Kristo. Yun yung gustong ipakita sa atin kanina sa chapter 2 verses 12 to 13. At ito rin yung gustong ipakita sa atin sa Romans 6 verse 8 to 10. Tumungo tayo ron. Romans 6, 8 to 10. Ayan. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. For the death He died to sin once and for all. But the life He lives for God. Ito po, napakahalaga po na maunawaan natin mabuti na ang mga totoong na kay Kristo, nagkaroon bagong buhay kay Kristo, ay nakatuon ang kanilang mga puso at kaisipan. Ang ibig sabihin, ang buong pagkatao nila sa mga alalahanin o sa mga concerns ng kaharian ng Diyos na kung saan doon tayo mananatili sa walang hanggan. Nakatuon tayo roon. Yun ang talagang focus na natin. Kaya nga, ang buhay natin, kung tayo ay totoong na kay Kristo, kung totoong may bagong buhay kay Kristo, ang ating mga puso at isipan, ang nilalaman, ang pinagkakaabalahan, ay mga bagay na may kinalaman sa makalangit na pananaw. Hindi na yung mga bagay na makalupa. Ang ating pong focus ay ang mga bagay na ating tatamasahin sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Hindi na yung mga material na bagay dito sa sanlibutan. Kaya nga yung ginamit ng salita rito, the word set your minds, set your heart. Ang ibig sabihin ay hindi lamang nakatuon doon, kundi buong sigasig na ituon mo doon. Strive for it earnestly. Ituon mo doon sa mga bagay sa walang hanggan. Bagamat ang totoong Kristiyano ay nandito pa rin sa material na sanlibutan na kung saan marahil ang bawat isa ay talagang ipinaglalaban ang kanyang lugar sa ilalim ng araw, wika nga. Hindi lamang upang mag-survive, hindi lamang upang manatiling buhay, kundi upang
makamit din ang kanyang kabahagi sa mga bagay na dinudulot ng material na sanlibutan. Totoo po ito. Ganun naman talaga. Gayunpaman, ang tunay na Kristiyano ay inaasahan na i-give up na niya, isinuko na niya, pinakawalan na niya ang pag-aangkin ng kanyang kabahagi sa mga bagay na pansamantala, yung mga bagay na bibigay ng pansamantalang benepisyo sa atin, samantalang benepisyo sa buhay. Kasi sa ngayon, patay na tayo sa ating lumang katauhan na alipin ng sanlibutan. At ang buhay natin ngayon ay naikubli kay Kristo para sa Diyos. Ang punto rito ay, our life is secured and safe in Christ. Kaya, ang buhay natin ngayon ay si Kristo na. Yun po yung punto. Kaya nakakalungkot kapag ang isang nagsasabing siya ay Kristiyano ay bagamat sumasamba, nagpupuri sa Diyos, ngunit ang laman ng kanyang kaisipan palagi ay yung mga pagpapala na idudulot ng material sa libutan na inaakala niya na totoong galing sa Panginoon. Yes, God may continually pour out material blessings unto us, but that is no longer the desire of a true Christian. His desire is focused on the things that will remain in eternity. Hindi yung mga bagay dito. Pagkalooban man tayo dito, well and good. Ngunit hindi yun ang ating kaligayahan, kundi si Kristo na. Kaya it doesn't really matter. Meron man tayo nito mga bagay nito o wala. It doesn't really matter. Ang mahalaga ay ang buhay natin kay Kristo. Yun yung tanging pinakamahalaga sa lahat. At higit pa ron, tayo na totoong nagkaroon ng bago at permanente na tahanan. Hindi na dito sa lupa, kundi sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kung totoong tayo ay nakay Kristo. Tayo ay naging mamamayan ng langit mula sa mga sandali na tayo ay tumanggap ng bagong buhay kay Kristo. Philippians chapter 3 verse 20, sinabi na po dito na tayo ay for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mamamayan na tayo ng langit. Kung kaya't ang nangyayari ngayon, ang mga totoong Kristiyano ay nakatuon ang kanilang atensyon sa mga bagay na makalangit. Yun ang sentro ng buhay ng isang totoong anak ng Diyos. Kaya hindi na inaalipin ng mga material na bagay. Hindi ang focus ng puso at kaisipan ay hindi na sa mga kung ano ang maaangkin sa material na sanlibutan. Sapagkat ang puso natin ay nakatuon kay Kristo na punong-puno ng kalwalatian. Dahil pagdating ng Panginoong Hesus at yun po ay maaaring mangyari anumang sandali. Ang tinatawag nating rapture o yung tayo ay sasambutin bigla at dadali sa alapaap. Ano po? Pag naihayag si Kristo during the rapture, tayo rin ay maihahayag kasama niya sa kanyang kalwalatian. Yan. Kaya po, at the rapture, those who truly belongs to Him will appear with Him and will be glorified. Okay? Kaya po yun yung ating pinakahihintay. Kung tunay na tayo ay sa Panginoon, ito yung ating pinakihintay na mangyayari na sa isang kisap mata. Tayo po ay kanyang sasambutin. 1 John chapter 3, verse 2. Ito po sabi, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be.
We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. Ito yung rapture po yung binabanggit dito. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 53. Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For this perishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. Ito po yung rapture na magaganap sa atin. And lastly, Philippians chapter 3, ulitin po natin, verses 20 to 21. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble estate into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has, even to subject all things to Himself. Pareho na ng kanyang kalwalatian magaganap sa atin. And when that glorious moment comes, ito po yung greatest and most glorious moment sa lahat ng mga totoong ipinagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At yung magaganap na yon ay beyond description and beyond human imagination. Hindi natin kayang arukin sa ating kaisipan ang kamangha-mangha at walang kapantay na kalwalatian na magaganap na yon. At ito ay magaganap anumang sandali mula sa mga sandaling ito. And it will be even earlier than we think of. Wala pong nakakaalam. Ngunit tiyak magaganap. So, anong dapat gawin? Dapat gawin, tayo po ay manumbalik sa Panginoon. Aminin ang ating kawalan ng totoong pananampalataya. Magsisi, humingi ng kapatawaran, magsuko ng buhay kay Kristo Jesus, sapagkat siya ang tunay na nagmamay-ari sa atin, at ang kanyang inilaan para sa atin ay ang kanyang walang hanggang kaharian. At tayo ay mananatiling kasama niya sa walang hanggan. At yun po ang pinakamimiti ng isang totoong nananampalataya sa Kanya. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, O Diyos na banal. Salamat po, Panginoon, sa walang kapantay, O Diyos, na pangako mo sa lahat ng mga sayo ay tunay na nagtiwala. Panginoon, sa maraming pagkakataon kami po ay nakakalimot. Sa maraming pagkakataon, kami po ay natatangay na mga pang-aakit ng sanlibutan at mga katuruan na makasanlibutan. Patawarin po ninyo kami. Pagkalooban po ninyo kami, Panginoon, ng sapat na kakayahan, hindi lamang po unawain ang iyong mga katuruan, kundi kakayahan po na manatiling tapat sa iyo sa lahat ng panahon. Kakayahan, bigyan po ninyo kami ng kakayahan na malagpasan ang lahat ng pagsubok at maaring pagdurusa sanhi ng aming totoong pananampalataya. Hiningi po namin ang paghahari ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat anak mo, na kami po ay maninindigan sa pananampalataya anuman po ang aming danasin habang kami po ay narito sa lupa. Salamat po, Panginoon. Bigyan po ninyo kami ng kakayahan na manatili po na matatag sa aming pananampalataya at nakatanaw lamang sa dako ng iyong kinalalagyan, that we may be able to focus on you alone
and not on the things of the earth. Ama, salamat po. Salamat po, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Muli po sa inyong mga kamay, nilalagak po namin ang inyong mga anak. Samahan po ninyong bawat isa sa pagpapatuloy nila sa lakbayin ng buhay. Manatili po, Panginoon, ang gabay, patnubay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa buhay ng inyong mga anak. At ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng inyong pong pinakamabuting palatuntunan para sa bawat isa, hanggang sa ang lahat ay maging lubos at ganap. Tulungan po ninyo kami na patuloy lamang po, O Diyos, na lakaran ang landas na pinagkaloob mo ng buong pagpapakumbaba at pagpapasakop sa inyong kalooban, hanggang sa lahat ay maging lubos at ganap, ayon sa inyong palatuntunan sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at naghahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.